Sa gitna ng disyerto ng Nevada, may isang lugar na matagal nang tinatakpan ng katahimikan at sikreto. Ito ang Area 51. Ilang dekada nang usap-usapan ang base na ito na sinasabing tagwan daw ng gobyerno ng mga teknolohiyang galing sa ibang planeta o sa mga alien. Marami na kasing mga ulat ang naglalabasan tungkol dito, gaya ng mga balita tungkol sa kakaibang liwanag sa langit. At meron din daw dito tinatagong UFO ang Amerika, pero paulit-ulit na itong itinanggi ng Estados Unidos. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang pangalan ang muling nagpa-trending dito. At siya si Bob Lazar, isang physicist na nagsabing isa siya mismo sa mga nagtrabaho sa Area 51 at sinabi niyang meron talaga ditong mga sasakyang hindi gawa ng tao. Dito nagsimula ang pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng modernong siyensya. Ang mga pahayag ni Bob Lazar ang nagpalito at nagpabilib ulit sa mga tao. Ang malaking katanungan ngayon ay kung totoo nga ba ang mga sinabi niya. Totoo ba na ang Area 51 ay pugad ng mga sasakyang gawa ng mga alien? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Early life of Bob Lazar. Isang taong nagngangalang Bob Lazar ang nagpasabog ng isa sa pinaka-kontrobersyal na kwento tungkol sa Area 51. Pero bago pa siya maging bantog na whistleblower na may kinalaman sa mga alien at sikreto ng gobyerno ng Amerika, isa muna siyang batang mahilig sa siyensya. At ayon sa kanya, kakaiba raw talaga ang naging takbo ng kanyang kabataan. Ipinanganak daw si Bob noong January 26, 1959 sa Coral Gables, Florida. Ang kanyang mga magulang ay sina Albert Lazar at Phyllis Berliner. Pero heto ang nakakagulat. Kahit malinaw na sinasabi ng mga record na ipinanganak siya noong taong iyon, wala raw kahit isang birth certificate na makikita tungkol sa kanya. Parang bigla na lang itong nawala at hanggang ngayon hindi na ito mahanap. Ayon kay Bob, matalino raw talaga siya simula pagkabata. Madalas daw siyang mag-eksperimento at isa sa mga pinakakilalang kwento niya ay nang lagyan niya raw ng jet engine ang kanyang bisikleta at umabot daw ito ng higit sa 100 miles per hour. Hindi mo alam kung paniniwalaan mo o hindi, pero ito ang mga kwentong nagtulak sa kanya para mapansin ng maraming tao. Ang mas nakapagtataka pa, halos wala ring record ng kanyang high school years. Ayon sa ilang source, nag-aral daw siya sa Pierce Junior College sa Los Angeles at pagkatapos ay nagtapos sa Massachusetts Institute of Technology o MIT, kung saan nakakuha raw siya ng master's degree sa physics. Pagkatapos nito, meron pa raw siyang master's degree sa electronics mula naman sa California Institute of Technology o Caltech. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, sinasabing nagtrabaho siya bilang physicist sa Los Alamos National Physics Facility. May lumang ulat pa nga mula sa isang newspaper noong July 30, 1982 na nagsasabing si Bob ay gumawa ng kotse na may jet engine. At ayon sa kanya, posible raw gawin yon sa kahit anong sasakyan. Pero ilang taon matapos yon, dinala siya ng kapalaran sa lugar na magbabago ng buong buhay niya at ng buong pananaw ng mundo tungkol sa mga alien at lihim ng gobyerno ng Amerika. Ang lugar na yon ay walang iba kundi ang Area 51. The official history of Area 51. Noong dekada 50, nagsimula ang gobyerno ng Estados Unidos sa isang proyektong magbabago ng kasaysayan ng aviation, ang paggawa ng isang kakaibang eroplano na tinawag nilang U-2 spy plane. Ang layunin nito ay magkaroon ng sasakyang panghimpapawid na kayang lumipad ng mas mataas at mas malayo kaysa sa alinmang eroplano noong panahong iyon. Ngunit dahil top secret ang proyekto, kailangan nila ng isang lugar kung saan maaari itong subukan ng palihim. Isang lugar na walang makakakita, walang makakapagtanong at walang makakapaglabas ng impormasyon. Sa paghahanap ng perpektong lokasyon, lumipad ang mga opisyal ng proyekto papunta sa Nevada. Habang nasa kalangitan, napansin nila ang isang malawak na tuyong lake sa may hilagang silangang bahagi ng Nevada Proving Ground, ang Groom Lake. Noong World War II, ginagamit ito bilang gunnery range ng militar, kaya ligtas at malayo sa mata ng publiko. Dahil dito, pinili mismo ni President Dwight Eisenhower ang lugar bilang opisyal na test site para sa U-2 project. Ang bagong base ay tinawag na Area 51 o minsan ay tinutukoy din bilang Watertown. Lahat ng taong nagtatrabaho roon ay dinala gamit lamang ang eroplano. Walang ordinaryong daan, walang signage at walang pangalan sa mapa. Maging ang mga eroplano ng proyekto tulad ng U-2 na ginawa sa Burbank, California ay kailangang i-disassemble muna.
at ilipat ng palihim sa Area 51 at saka lamang muling buuin para sa mga test flight. Ngunit hindi lang U2 ang sinubukan doon. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang CIA, ay ginamit din ang base na ito para sa mga eksperimento sa mga makabagong aircraft gaya ng A-12 Oxcart. Sa madaling salita, ito ay naging sentrong lihim ng mga pinakadelikadong proyekto ng Amerika, mga proyektong hindi kailanman ibinunyag sa publiko. Subalit habang lumalalim ang mga eksperimento, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Mula pa noong 1950s napabalita ang mga kakaibang ilaw at lumilipad na bagay sa kalangitan ng Nevada, mga UFO na di umano'y nakikita malapit sa mismong base. At dahil palaging itinatanggi ng gobyerno ang pagkakaroon ng Area 51, mas lalo lamang itong nagpaigting sa paniniwala ng publiko na may itinatago sila. Makalipas ang ilang dekada, kinumpirma rin ng gobyerno ng Amerika na totoo ngang umiiral ang Area 51. Pero kahit sa pag-amin na yon, nanatiling lihim kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Para bang sinadya nilang ipaalam na totoo ang lugar. Pero hindi kailanman sasabihin kung ano ang ginagawa roon. At dito nagsimula ang alamat. Ang misteryo na kalaunan ay lalong tumindi dahil sa mga pahayag ng isang taong nagngangalang Bob Lazar na sinasabing mismong nakapasok at nakatrabaho sa loob ng base. Bob Lazar and the Secrets Behind Area 51. Noong May 15, 1989, lumabas sa isang kakaibang interview ng CBS reporter na si George Knapp ang isang misteryosong lalaki na itinago sa pangalang Dennis. Sa dilim ng kanyang silhouette, sinabi niyang dati siyang nagtrabaho sa isang lihim na pasilidad ng militar na tinatawag na S4, malapit mismo sa Area 51. Ayon sa kanya, nakita niya roon ang mga flying saucers, mga teknolohiyang hindi gawa ng tao, at mga nilalang na hindi mula sa mundo. Ilang buwan nang lumipas, natuklasan ng publiko ang tunay na pagkakakilanlan ni Dennis. Siya ay si Bob Lazar, isang physicist na nagsabing siya mismo ay naging bahagi ng mga eksperimento sa teknolohiya ng mga dayuhan. Dahil sa bigat ng kanyang mga pahayag, kinailangan niyang gumamit ng ibang pangalan upang maprotektahan ang sarili. Sa mga sumunod niyang interview, ikinuwento ni Lazar na siya ay inanyayahan ng gobyerno para sa isang espesyal na proyekto. Isang trabaho na nakasentro sa propulsion systems ng isang sasakyang hindi pa nakikita ng tao. Dahil sa kanyang background sa physics, tinanggap niya agad ang offer, hindi niya alam na ito ang magpapabago ng kanyang buong buhay. Ayon kay Lazar, dinala sila sa isang pasilidad na tinatawag na EGNG at mula roon ay inilipad patungo sa Groom Lake gamit ang eroplano ng militar. Paglapag nila, isinakay sila sa mga bus na may blackout windows o minsan ay walang bintana upang walang sino man sa kanila ang makaalam kung saan eksaktong direksyon sila papunta. Pagdating sa S4, doon niya unang nakita ang mga machine na tila hindi mula sa ating planeta. Mga spaceship na wala ni pakpak o tradisyonal na makina. Sinabi ni Lazar na ang bawat siyentipiko sa S4 ay hinati sa mga grupo ayon sa kanilang espesyalisasyon. Siya bilang eksperto sa propulsion ay binigyan ng misyon na i-reverse engineer ang isang sasakyang lumipad gamit ang anti-gravity technology. Ang sinasabing spacecraft ay pinapatakbo ng isang kakaibang reaktor na gumagamit ng isang sangkap na tinatawag niyang Element 115. Isang chemical na sinasabing nagbibigay ng gravity wave na nagagawa nitong lumutang at magkubli sa mata ng tao sa pamamagitan ng pagbaluktot ng liwanag sa paligid nito. Ayon kay Lazar, ang craft na ito ay may dalawang antas. Sa itaas naroon ng reactor at mga gravity amplifiers, habang sa ibaba naman ay ang mga emitters na kayang umikot ng 180 degrees upang maglabas ng gravity beam. Habang pinag-aaralan niya ang sasakyan, sinabi niyang minsan ay nakakita siya ng kakaibang nilalang. Isang maliit na anino ng isang being na tila may mahabang braso, kausap ng dalawang lalaking naka-white coat sa isang silid. Naniniwala siyang ito ang isa sa mga extraterrestrial beings na tinatago ng gobyerno. Binanggit din ni Lazar na binasa niya ang ilang classified briefings tungkol sa kasaysayan ng mundo sa nakalipas na 10,000 years. Ngunit may mga tauhang hindi tao sa mga kwentong yun. Tinawag niya silang mga gray aliens na sinasabing galing sa Zeta Reticuli star system. Isang gabi nalaman ni Lazar na magkakaroon ng test flight sa isa sa mga spacecraft. Sa sobrang tuwa, inimbitahan niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang panoorin ito mula sa disyerto. Ilang beses nila itong ginawa hanggang sa madiskubre ng kanyang mga superior ang ginagawa niya. Dahilan upang agad siyang tanggalin sa proyekto. Dahil sa pagkawala ng trabaho at takot na may mangyari sa kanya,
Nagdesisyon si Lazar na ibulgar sa publiko ang lahat ng kanyang nalaman. Ang mga interview noong 1989 ang nagpausbong sa alamat ng Area 51 at mula noon ito na ang naging sentro ng lahat ng teorya tungkol sa UFOs at aliens. The Power of Element 115. Isa ito sa pinaka-nakakakilabot na bahagi ng mga pahayag ni Bob Lazar, ang tungkol sa isang misteryosong sangkap na hindi pa noon kilala ng siyensya, ang Element 115. Ayon kay Lazar, ito raw ang pinakapundasyon ng teknolohiyang dayuhan na nakita niya sa loob ng Area 51. Hindi ito karaniwang kemikal tulad ng mga ginagamit natin sa mundong ito. Ito raw ang fuel na nagpapagana sa mga flying saucers, isang uri ng antimatter reactor na kayang lumikha ng gravity waves at magbaluktot ng liwanag sa paligid ng sasakyan. Sa madaling sabi, ito ang dahilan kung bakit kaya nilang lumipad ng walang pakpak o makina. Noong 1989 nang unang isalaysay ni Lazar ang tungkol sa elementong ito, halos lahat ng siyentipiko ay natawa. Para sa kanila, imposibleng magkaroon ng ganung uri ng elemento. Masyadong unstable at hindi posibleng mabuo sa mundo. Ngunit sinabi ni Lazar na nagmula ito sa isang malayong planeta kung saan normal lang ang ganitong uri ng sangkap. Lumipas ang maraming taon at noong 2013 isang grupo ng Russian scientists mula sa Flerov Laboratory of Nuclear Reactions ang nakagawa ng isang super heavy element sa loob ng isang particle accelerator. Tinawag nila itong Moscovium na tumutugma sa sinasabi ni Lazar, ang Element 115. Bagamat tumagal lang ito ng ilang fraction of a second, sapat na iyon para patunayan na totoong posible ang ganitong uri ng sangkap. Ang Element 115 ay nasa tinatawag ng mga siyentipiko na Island of Stability, kung saan ang ilang mabibigat na element ay posibleng tumagal ng mas matagal kaysa karaniwan, minuto, araw o kahit taon. Kung sakaling matutunan ng tao kung paano ito gamitin bilang energy source, maaring baguhin nito ang mundo ng agham at teknolohiya magpakailanman. Gayunman hindi pa rin natatapos doon ang misteryo. Maraming naniniwala na si Lazar mismo ay may hawak ng mas stable na version ng Element 115, ang orihinal na alien fuel na ginamit sa mga sasakyang nakita niya. Ngunit walang opisyal na ebidensya. Para sa ilan katang-isip lamang ito. Para naman sa iba, ito ang susi sa mga lihim na itinatago ng Area 51. Isang bagay lang ang malinaw, ang dating tinatawa ng kwento ni Bob Lazar ay unti-unting nagkakaroon ng mga piraso ng katotohanan. At sa gitna nito patuloy na bumabalik ang tanong, kung totoo nga ang Element 115, ano pa ang hindi sinasabi ng gobyerno sa atin? Inside the FBI raid on Bob Lazar. Pagkalipas ng maraming taon mula nang lumabas sa publiko si Bob Lazar, tila bumalik sa kanya ang anino ng Area 51. Ngayon ay sa pamamagitan ng isang FBI raid na muling nagpasiklab sa mga teorya ng sabwatan. Noong 2019, sinalakay ng FBI at local police ang negosyo ni Lazar na tinatawag na United Nuclear Scientific, isang kumpanyang nagbebenta ng mga chemical at scientific equipment. Ayon sa mga taga-suporta ni Lazar, hindi ito basta-bastang pagsalakay. Naniniwala silang may sinusubukang bawiin ng gobyerno. Ang sample ng Element 115 na ayon sa kanila ay itinago ni Lazar mula pa noong panahong nagtatrabaho siya sa Area 51. Pero ayon sa mga opisyal, may ibang dahilan. Ang raid daw ay bahagi ng investigasyon sa isang kaso ng pagkalason noong late 2015 kung saan isang babae ang namatay matapos malaso ng thallium sulfate, isang sobrang lason at halos hindi matukoy na substance. Dahil nagbebenta si Lazar ng mga chemical na ginagamit din sa industriya ng electronics at medisina, napasama siya sa investigasyon. Ngunit kahit hindi siya itinuturing na suspect, marami ang nakapansin na may mga ahente sa raid na tila mas interesado sa kanyang nakaraan kaysa sa kaso mismo. Ayon kay Lazar, may dalawang ahente raw na diretsahang nagtanong sa kanya tungkol sa Element 115 kung nasaan ito at kung mayroon pa siya nito. Bagaman sinabi niyang wala na siyang kopya ng nasabing element, lumalim lalo ang suspetsa ng publiko. Para sa marami, malinaw na may itinatago ang gobyerno at sinisikap nilang patahimikin ng taong minsang nagbunyag ng katotohanan. Matapos ang raid, muling sumikat si Lazar. Bumalik sa spotlight ang kanyang kwento at dumami ang mga naniniwalang hindi siya nagsisinungaling. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at simple ang pamumuhay. Malayo sa imahe ng isang lalaking minsang inakusahan ng pagbubunyag ng top secret alien technology.
Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung ano nga ba talaga ang layunin ng FBI raid. Isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento ni Bob Lazar. At habang patuloy siyang nabubuhay, patuloy din tayong magtatanong, ano nga ba talaga ang nakita niya sa loob ng Area 51? Inside America's Hidden UFO Program. Noong December 16, 2017, isang article mula sa The New York Times ang literal na yumanig sa buong Amerika. Sa unang pagkakataon, isang opisyal na ulat ang nagsiwalat na ang mismong gobyerno ng Estados Unidos ay may itinatagong programa na tumutok sa mga tinatawag nilang Unidentified Aerial Phenomena o mas kilala sa atin bilang UFOs. Ang programang ito ay tinawag na UAP Task Force. At ang misyon nito ay simple pero nakakakilabot. Pag-aralan, hanapin at tukuyin ang mga kakaibang sasakyang lumilipad na matagal nang nababalitaan ng mga piloto at militar. Ang ulat ay binunyag ng dating opisyal ng Pentagon na si Luis Elizondo na nagsabing 5 taon siyang naging bahagi ng isang lihim na proyekto ng Department of Defense na pinangalanang Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ayon sa kanya, layunin nitong protektahan ng Amerika laban sa mga posibleng banta mula sa mga nilalang o teknolohiyang hindi galing sa ating planeta. Sa loob ng kanyang serbisyo, sinabi ni Elizondo na nakasaksi siya ng napakaraming insidenteng hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang siyensya. Mga sasakyang lumilipad ng sobrang bilis, walang pakpak, walang rotor, at walang anumang makitang propulsion system, parang lumalabag mismo sa mga batas ng physics. Ang kanyang mga pahayag ay kinumpirma pa ng former Senate Majority Leader na si Harry Reid, ang taong mismo ang naglaan ng pondo para sa proyekto, pati na rin ni Robert Bigelow, isang bilyonaryong negosyante na binigyan ng eksklusibong kontrata para pamahalaan ang programa. Ayon sa kanilang ulat, may mga ulat ng kakaibang metal alloys o materyales na hindi pa nakikita sa Earth, mga bagay na nakolekta mula sa mga bumagsak na UFOs. Sinasabing ini-store daw ito sa ilang binagong gusali sa Las Vegas, kung saan patuloy na pinag-aaralan kung paano ito ginawa at kung saan nanggaling. Ang mga sasakyang ito, ayon kay Elizondo at sa UAP Task Force, ay pwedeng lumutang sa ere ng walang tunog, walang usok at walang anumang palatandaan ng enerhiya. Sa halip parang nilalaro lang nila ang gravity, lumilipad ng parang hindi alintana ang mga batas ng kalikasan. Ang mga revelasyong ito ay labis na nagpapaalala sa mga kwento ni Bob Lazar na noong 1989 pa lamang ay nagsasabing ang gobyerno ng Estados Unidos ay may hawak ng mga alien spacecraft sa Area 51. Ang mga detalye ni Elizondo, ang mga lumulutang na sasakyan, ang mga lihim na pasilidad at ang pagtatago ng mga ebidensya ay halos tugmang-tugma sa mga kwento ni Lazar mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Mula noon, nagsimula na namang sumiklab ang tanong. Kung totoo nga na mayroong mga extraterrestrial spacecraft sa kamay ng Amerika, bakit nila ito itinatago sa publiko? Ang UAP Task Force ay nagsilbing unang opisyal na kumpirmasyon na may mga bagay sa ating kalangitan na hindi pa kayang ipaliwanag ng modernong agham. Ngunit kung ang mga sasakyang ito ay hindi galing sa Earth, ibig sabihin ba nito ay matagal na tayong binibisita ng ibang nilalang? At kung totoo nga ito, baka tama si Bob Lazar sa simula pa lang. The Hunting Encounter. Noong umaga ng November 14, 2004, isang veteranong opisyal ng US Navy na si Commander David Fravor ang lumipad kasama ang kanyang Weapons Systems Officer sa bughaw na kalangitan ng Southern California, mga 100 milya lamang sa southeast ng San Diego. Akala nila ordinaryong training mission lang ito, pero sa pagkakataong iyon makikita nila ang isa sa pinakanakakakilabot na engkwentro sa kasaysayan ng militar. Sa mga nakaraang araw bago ang insidenteng yon, ang barkong USS Princeton, isa sa mga support ships ng carrier group na kinasasangkutan ni Fravor, ay nakadetect na ng mga kakaibang signal sa radar. Ayon sa mga crew, may mga bagay na biglang bumabagsak mula sa matataas na ulap papunta sa halos 50 feet lang sa ibabaw ng dagat sa loob lang ng ilang segundo. Wala pa ni isang kilalang aircraft na kayang gumawa nito. Dahil sa sobrang curiosity, inutusan ng Princeton ng grupo ni Fravor na imbestigahan ang misteryosong signal. Habang papalapit sila sa lokasyon, nakita nila ang isang kakaibang eksena sa gitna ng karagatan. May malaking bahagi ng tubig na tila kumukulo o gumagalaw. Kahit kalmado ang buong paligid, parang may lumubog na napakalaking eroplano o barko pero walang anumang debris o palatandaan ng aksidente. At doon nila ito nakita, isang malaking puting bagay na parang tic-tac candy. Humigit kumulang 40 feet ang haba, walang pakpak, walang rotor, at walang anumang nakikitang machine.
Nakabitin lang ito sa ere, tahimik at tila pinag-aaralan sila. Habang papalapit sina Fravor, biglang gumalaw ang bagay na yon. Sinundan ng galaw ng kanilang fighter jet, parang nang aasar. Ilang segundo lang, bigla itong sumibat pataas sa bilis na hindi kayang maabot ng kahit anong aircraft ng tao. Sa isang iglap na wala ito sa radar, parang naglaho sa manipis na hangin. Pagbalik nila sa base, iniulat ni Fravor at ng kanyang team ang nakita nila. Pero sa halip na seryosohin, tinawanan lang sila ng ilan sa mga opisyal. Para bang imposible ang kanilang kwento. Kaya't itinago na lang nila ang insidente hanggang 2009 nang muling kontakin si Fravor ng ilang opisyal mula sa gobyerno para sa isang unofficial investigation. Kabilang sa mga tumawag sa kanya ay si Luis Elizondo, ang parehong whistleblower na nagbunyag ng lihim na UFO program ng Amerika. At doon nagsimulang mag-ugnay ang mga piraso ng puzzle. Ang nakita ni Fravor sa karagatan ay kahawig mismo ng mga lumilipad na aircraft na inilarawan ni Bob Lazar sa Area 51. Parehong walang pakpak, parehong walang ingay, at parehong tila gumagamit ng teknolohiyang kayang yumuko sa gravity. Kung totoo nga ito, isang bagay ang malinaw. May mga lumilipad na bagay sa kalangitan na hindi gawa ng tao. At kung hindi sila galing dito sa mundo, saan sila nanggaling? The whistleblower who exposed the alien cover-up. Noong 2023, isang former intelligence official ng Amerika na nagngangalang David Grush ang lumantad sa publiko at ang mga sinabi niya ay yumanig sa buong mundo. Ayon kay Grush, matagal nang mayroong lihim na programa ang gobyerno ng Estados Unidos na nangungolekta at nagre-reverse engineer ng mga bumagsak na UFOs o tinatawag nilang UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Ang shocking pa, hindi lang raw mga alien spacecraft ang nakuha nila, kundi pati na rin ang mga hindi taong nilalang na nagmula raw sa labas ng ating planeta. Habang iniimbestigahan ni Grush ang mga dating record ng militar, natuklasan niya raw na may multi-decade program na lihim na isinasagawa mula pa noong 1930s. Sa programang ito, sinisikap daw ng mga siyentipiko ng gobyerno na unawain at gayahin ang mga teknolohiyang dala ng mga sasakyang yon. Mga teknolohiyang lampas pa sa kakayahan ng sangkatauhan ngayon. Sa isang hearing sa US Congress, lumabas mismo si Grush sa harap ng mga mambabatas at isiniwalat ang lahat. Sabi niya, I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Hindi raw siya direktang pinayagang makita ang mga alien craft or mga katawan mismo, pero maraming opisyal umano ang nagkumpirma sa kanya tungkol dito, kabilang ang mga nasa militar at defense agencies. Bukod kay Grush, nagsalita rin si Commander David Fravor, ang piloto ng Tic Tac UFO encounter, at isang retiradong Navy pilot na si Ryan Graves. Ibinahagi ni Graves na mula 2014 hanggang 2016, halos araw-araw nilang nakikita ang mga kakaibang lumilipad na bagay sa ibabaw ng Atlantic Coast. Mga madilim na kulay gray na cube na nakapaloob sa malinaw na sphere na tila nakabitin lang sa ere ng walang anumang ingay o machine. Dahil sa karanasang iyon, binuod ni Graves ang organisasyong Americans for Safe Aerospace para protektahan at bigyan ng boses ang mga piloto at veteranong militar na nakaranas ng ganitong mga pangyayari. Ngunit habang dumarami ang mga testigo, nanatiling tahimik ang gobyerno. Sa mga sumunod na buwan, kinumpirma naman ng CIA na karamihan daw sa mga nakikitang UFO ay hindi alien spacecraft kundi mga top secret experimental jets ng US military. Ngunit kung ganon, bakit may mga ulat ng bell-shaped craft na sinasabing nakuha pa mula sa Italy noong 1933? At bakit halos tugma sa kwento ni Bob Lazar ang mga detalye ng mga sinasabing alien ships na ito? Kung totoo ang lahat ng ito, isang bagay lang ang sigurado. Matagal nang may nalalaman ang mga nasa itaas at maaaring mas malalim pa ang katotohanang pilit nilang itinatago sa publiko. Secrets the government still keeps hidden. Hanggang ngayon kahit ilang dekada na ang lumipas mula ng unang maglabas ng pahayag si Bob Lazar, nananatiling misteryoso at hindi pa rin ganap na malinaw ang lahat tungkol sa Area 51. May mga opisyal na nagsasabing ang mga nakikita ng mga tao bilang UFO ay hindi galing sa mga alien kundi mga classified military projects lang daw. Mga eksperimento sa mga eroplano at teknolohiyang ayaw nilang malaman ng ibang bansa. Pero sa kabilang banda, dumarami rin ang mga dating opisyal ng gobyerno at militar na nagsisimulang lumantad, dala ng konsensya o takot na mabaon sa kasinungalingan ng katotohanan.
Mula sa whistleblowers tulad ni David Grush hanggang sa mga piloto tulad ni Commander David Fravor at Ryan Graves, pare-pareho ang tema ng kanilang mga kwento. Mga lumilipad na bagay na lumalabag sa laws of physics, mga aircraft na walang machine, at mga paggalaw na imposible para sa anumang teknolohiyang alam ng tao. Sa mga dokumentong inilabas ng Pentagon nitong mga nakaraang taon, inamin nila na may mga video nga ng Unidentified Aerial Phenomena, UAP, mga bagay na hindi pa rin nila kayang ipaliwanag kahit sa tulong ng advanced radar at satellite imaging. Ngunit kapag tinanong kung ito ba ay patunay ng extraterrestrial life, palaging iisa ang sagot, we cannot confirm or deny. Isang sagot na lalong nagbubunsod ng duda at takot sa publiko. Kung totoo ngang totoo ang mga sinasabi ni Bob Lazar na may mga alien craft at anti-gravity technology na inaaral ng mga siyentipiko sa ilalim ng lupa ng Area 51. Ibig sabihin ay mayroong kaalaman ang gobyerno na hindi nila ibinabahagi sa sangkatauhan. At kung tama si Lazar, ang mundo ay mas malawak at mas misteryoso kaysa sa kaya nating unawain. Ang tanong na lang ngayon, bakit nila ito itinatago? At ano kaya ang mangyayari sa araw na tuluyan nang mabunyag ang lahat ng katotohanan?